I just signed an executive order putting the flags of our country, all of them, all federal flags and state flags, at half-mast in honor of Pope Francis. So he was a good man, worked hard, he loved the world, and it's an honor to do that. Yun ang deklarasyon ni US President Donald Trump kaugnay sa pagpanaw ni Pope Francis. At sa ngayon, isa na problema sa punto por punto, mga kapatid, ang kaugnay sa CD vacante. Samahan ninyo ako. Kasi kinalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming. Ang CD vacante, ang ibig sabihin na wala nang nakaupo sa upuan na namunong papa. At matapos makumpirma ng Cameron Linggo na pumanaw na ang papa, isang tradisyonal na paraan yung natin ito, mga kapatid, kasama sa punto por punto, at panalangin natin ang ating mahal na Santo Papa, Pope Francis, lalo na sa kaniyang kaluluwa. Alam nyo naman na ang binigyan ng malaking tungkulin ay malaki din ang panunagutan. No? So, panalangin natin. Ito'y tatalakayin natin ngayon sa punto por punto. Samahan ninyo ako. Nagulanta ang karamihan sa ulat na si Pope Francis ay pumanaw na. No? Inabyangan karamihan ng karamihan yung isinagawa na blessing. No? Huling blessing na pala yun sa Easter Sunday. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Yon ang huling blessing dahil napaulat na siya'y pumanaw na. At kung ang Santo Papa'y pumanaw na at makumpirma ng doktor, ang ito'y hudyat na CD vacante. At merong ilang mga hiling si Pope Francis na gawing normal yung kaniyang paglibing. Dahil alam nyo naman na may 3 layer yung kabaong sa tradisyon ng simbahan, pero ang sa kanya ay iisa lang na layer. At hindi siya doon sa groto kung saan inilibing ang karamihang Santo Papa. Hiniling niya na siya'y doon sa Basilica ni St. Mary Maggiore ilibing. So kung maalala nyo, may nauna ng 6 na papa na inilibing sa St. Mary Maggiore. Una si Pope
Honorius III noong 1227. Pangalawa si Pope Nicholas IV noong taong 1292. Pangatlo si Pope St. Pius V noong taong 1572. Pang-apat si Pope Sixtus V noong taong 1590. Panglima si Pope Clement VIII noong taong 1605 at si Pope Clement IX noong taong 1669 at etong si Pope Francis na hiniling din niya na doon siya ilibing. So, simbahang Katoliko. Sa sede vacante, ang lahat ng mga function sa Vatican ay opisyaling maghinto na. Lahat ng mga functions. Ngunit, sa Apostolic Constitution for the Papal vacancy, may tatlong posisyon. Tatlong posisyon ang mananatiling active. Una, ang posisyon ng Camerlingo na sa ngayon si Cardinal Kevin Farrell. Ito ang nag-announce. Kasama niya ang Secretary of State, ang Vicar General sa Roma. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Grazie. Ang nag-announce ay ang Camerlingo na si Cardinal Kevin Farrell. So, sa sede vacante, ang kaniyang posisyon ay mananatili na active ayon sa Apostolic Constitution for Papal Vacancy. At hindi lang ang Camerlingo sa pagpanguna ni Cardinal Kevin Farrell, mananatiling active din ang office ng Major Penitentiary. Ang Major Penitentiary sa pagpanguna ni Cardinal Angelo de Donatis. Siya yung nanguna sa Ash Wednesday dahil na ospital si Pope Francis. Ito si Cardinal Donatis. Ang Major Penitentiary ay naka-assign sa pagpataw ng punishment at pagpatawad sa mga pare na nag-break sa seal of confession. At ito ding Major Penitentiary under Cardinal Donatis ang
na-assign sa pagbigay ng partial and yung plenary indulgence. No? Siya ang na-assign. At ang pangatlo ay ang Vicar General sa Roma. No? So, tatlong office ang mananatili. At nagdeklara na din si US President Trump na ibaba ang mga bandila ng Estados Unidos kaugnay sa pagpanaw ni Pope Francis. I just signed an executive order putting the flags of our country, all of them, all federal flags and state flags, at half-mast in honor of Pope Francis. So he was a good man, worked hard, he loved the world, and it's an honor to do that. Sa kasalukuyan, ito po ang mga kaganapan. So nagdatingan na ang mga cardinals dahil matapos ilibing ang Santo Papa ay isunod ang Papal Conclave. Ang pagpili sa sunod na maging abbiamo collaborato con lui, ho collaborato con lui in tutti questi 12 anni dal punto di vista della cultura e contrariamente a quanto qualcuno dice, io posso dire che lui aveva una sensibilità istintiva nei confronti della cultura contemporanea, era molto attento per esempio al problema delle culture femminili, delle culture giovanili, della scienza, per esempio tecnologia e intelligenza artificiale, e anche molto nei confronti della direi la comunicazione, la cultura digitale, e soprattutto è stato uno che ha innovato molto il linguaggio della Chiesa stessa. Allora, qui dovete far passare però, altrimenti diventa impossibile. Ce l'abbiamo noi? Ce l'abbiamo. Dahil ayon kay Cardinal Dino Estafa, ang prefect sa Congregation of Apostolic Signatura, may kumpirmado silang nakuha na sa loob mismo ng tinatawag na Roman Curia ay may nakapasok na high rank na miyembro ng Freemasonry. Kaya itinuturo ni Pope Paul VI, St. Paul VI, si Cardinal Edward Gagnon. Cardinal Edward Gagnon na siya ang magsagawa ng investigasyon at nagiging driver niya sa naturang investigasyon at kasama si Father Charles Moore na sa kasalukuyang buhay pa ngayon. At may aklat siya na ang pamagat The Murder of 33rd Degree Freemasonry. Ang investigasyon na isinagawa ni Edward Cardinal Gagnon mahigit 3 taon at nakumpirma na 2 sa Roman Curia, isa ang sa kilos ni Sebastian Cardinal Gagnon. Sebastian Cardinal Baguio. So kaya, ayon sa ulat at nakatala sa aklat ni Father Charles Moore, pinatawag ni Pope John Paul I
si Cardinal Sebastian Baguio para kausapin. Umaga, na-schedule dahil busy daw si Cardinal Baguio. Alas 8 ng gabi, na kausap ni Pope John Paul I si Cardinal Sebastian Baguio doon sa Papal Apartment. At inihayag ng Santo Papa na ilipat si Cardinal Baguio doon sa Venice. At ayon kay Father Charles Moore, galit na galit si Cardinal Baguio na ilipat siya. Di niya umano tatanggapin ang desisyon sa Santo Papa. At pinaalalahanan pa niya na dahil kay Cardinal Baguio, naging bishop at naging cardinal hanggang na-elect na Santo Papa si John Paul I. To make his message known is our responsibility.